nagawa natin yung ating tungkulin upang tingnan kung talagang nandirito yung mga sasakyan at luxury vehicles na inamin naman po ng mga may-ari na may mga luxury vehicles sila. Ngayon, doon sa pag-amin nila sa Blue Ribbon Committee, 28 yun, ang subject ng search warrant dahil kailangan niya ng eksaktong impormasyon. 12 yung subject ng search warrant, subalit ang hinahanap natin ay 28 at doon sa social media post, doon sa kanila mismong ibinigay dating istorya, 4 na po yun. Ano? So hahanapin natin kung ilan talaga yan. At minimum, 28 yung sinabi sa Blue Ribbon Committee doon sa hearing na ginagawa ni Senador Marcoleta. Sumusuporta tayo dyan at utos din ang ating Pangulong Bongbong Marcos na pag-igihin namin na tingnan lahat ng mga na-involved doon sa nangyayaring alleged flood control scandal, flood control mess. So titingnan natin lahat ng personalities doon. Nagkataon, dito tayo una nakakuha ng search warrant. Ngayon, binibigyan naman natin ng tamang pagkakataon ang mga may-ari, ang Diskaya family, na ipakita sa Bureau of Customs yung kanilang mga pinagbayaran. Pag nakita naman natin na tama ang kanilang pinagbayaran, yun ang interest ng Bureau of Customs. Subalit, pag kulang yaan o kung may diferensya sa papel, magkakaroon po ng problema ang pamilya at kung mapapakita naman nila na talagang sila ay buyers in good faith, meaning binili lang nila ito sa isang dealer or ahente, doon naman kami pupunta upang doon namin kuhanin ang mga tamang dokumento na dapat magpapatunay na tama ang kanilang pinagbayaran sa ating gobyerno. Commissioner, sino na ho sa pamilya Diskaya ang humarap ng sa inyo? Wala po, yung representative pa lang po nila. Si Oo. Sir. Commissioner, sa Ilan na ho ang sasakyan, nakita? sa 12 sasakyan, ilan po ang nandito na iwan? Ang nandito sa loob ngayon, doon sa nasa warrant natin, 2 out of 12. So, pero may nakita kaming isa na wala naman doon sa warrant. Ano? Yung 2, isang Maserati, isang Land Cruiser, at yung hindi kasali sa warrant na kailangan din namin ngayong imbestigahan, yung Escalade. No? So, puro imported yan. Ngayon, huwag tayong mangamba dahil mahuhuli naman po natin saan man po yan itinatago. Kung itinatago man, kaya lang naniniwala naman ako na yan ay makikita at makikita natin. No? Kaya muli, ina-encourage ko ang pamilya ng Diskaya na voluntarily i-surrender na nila yan sa Bureau of Customs. Upang makita po natin kung wala naman silang tinatago sang-ayon sa kanila, binili naman nila ito ng tama, huwag sila mangamba. Very professional ngayon ang Bureau of Customs. Pag nakita naman natin tama yan, ire-report din natin na tamang pinagbayaran. Subalit pag may diferensya, kulang o mali ang kanilang pagbabayad, gagawin naman namin ang aming tungkulin na may mananagot siyempre. No? Pero minimum naman dyan, dapat itama yung bayad. Depende po yan sa technical side. Pero kung may mga violation po yan, meron na tinatawag tayong WSD, magkakaroon po ng seizure proceedings po yan, at pananagutin natin kung sino ang nagkamali sa batas. Ngayon, wala naman tayong choice kundi ito ay i-alarma na kagad sa Highway Patrol Group at nag-usap na rin kami ni incoming HPG Chief, si Colonel Hansel Marantan, na personal kong kaibigan yan. So nangako naman si Colonel Marantan na kagad-kagad, day 1 niya ngayon, kasalukuyan sa nag-oath taking, kagabi nandito rin siya upang umalalay sa amin. Talagang hahanapin at mahanap po yan. Makakasigurado po tayo. Hindi po magagamit sa kalye yung mga ganyang klaseng sasakyan at mas mabuti talaga na yan ay isurrender na lang ng pamilya Diskaya. Sir, bakit 12 yung subject po ng search warrant natin? Yun po kasi yung kompleto yung informasyon natin. Kasi pag humarap po kayo sa husgado, hindi po pwedeng hearsay, hindi po pwedeng kulang ang impormasyon upang payagan naman ng husgado ang ating request. Ngayon, meron din kami mga ibang impormasyon at maganda na, may mga nagsusumbong na rin naman. Kaya lang hindi sapat yung impormasyon na yun for the purpose of securing a search warrant. Kasi mahigpit din po ang si Judge Carolina. So, doon sa social media, iniisa-isa namin yun. May mga VIN numbers na kami, yung iba may mga plate numbers. Subalit hindi yan kompleto para sa purpose ng search warrant. Pero makikita natin yan. Yan 28 na yan, at least
makikita po natin yan. At palagay ko naman, kung nakikinig ang pamilya Diskaya, kung wala naman po silang pangamba na ito ay smuggle talaga at sila nag-smuggle, mas makakabuti po sa kanila na isurrender yan kasi maobliga po kami mag-search warrant sa bawat bahay po nila, sa bawat opisina po nila. Mas masakit po sa ulo yun. At gagawin po namin yan. Sir, saan Yung na po dalawang dadalhin yung sasakyan na natin masasakyan? ito, anong mangyayari ito? Titingnan na natin yung mga dokumento niyan. Again, iimbestigahan na yan kung tama ba ang nabayaran niyan sa pamahalaan. So hindi mo i-sure ng... Hindi pa. May procedure po yan. Ano? Sa ngayon, ang proseso po ganito. Bureau of Customs po kami. Ano? Ang interest po namin ay kung nagbayad po ng tama at kung mayroong mga nalabag sa tinatawag nating Customs Modernizations and Tariff Act. Yan po yung batas. Kung meron diyang violation or paglabag, gagamitan po natin kasama po yung criminal violations. Ano po? Subalit sa ngayon, binibigyan po muna natin ng benefit of doubt na nagbayad po ng tama. Kaya may pagkakataon po ang pamilya na ipakita sa amin muli ang kanilang mga dokumento at kami ay very professional, objective. Kung yan ay nagbayad ng tama, wala naman po dapat problemahin po ang pamilya. Subalit kung yan ay may kulang sa pagbabayad, hahabulin po natin at may mananagot po. Pero naka-hold na ngayon, sir. Naka-hold na yan. Lahat din ng exits dito sa compound sa pagtutulong po of course ng Philippine Coast Guard, ng local police ng Pasig at ng Bureau of Customs, hindi naman po na yan lalabas. Ano? Sigurado po yan. At kagabi rin, mag-usap din kami ni General Nartates, full support sa atin ng Philippine National Police. Dahil again, ang attention na ito at ang galaw na ito ay sang-ayon po sa kagustuhan ng ating Pangulong Bongbong na dapat gampanan po ng Bureau of Customs. Lahat po nung nababanggit po sa investigasyon, sisipatin po natin sa interest namin kung mayroon po silang mga ipinuslit ng mga luxury vehicles at kung mayroon pa pong iba silang posibleng na smuggle na parte po nung kanilang Ang palugit po ninyo, Commissioner, ay hanggang sa araw ho ng bukas. In the event na hindi ho sila mag-comply, paano ho mangyayari, Commissioner? Actually, mamaya lang ititimbre na namin sa Highway Patrol Group po yun. Ano? So, hindi na po maganda yun kasi pag nakita kayo sa kalye, huhulihin, ipa-flag down po yan. Delikado po yan. Ano? So, hindi naman po ako nagbibigay ng palugit hanggang bukas dahil mamaya lang ititimbre na natin to sa grupo nila, Colonel Marantan. Yung bukas para lang mapabilis din kasi naintindihan naman natin yung buong pamilya sigurado ako na may problema na rin naman yan. Mas maigi mag-focus na sila doon sa issue sa construction ng flood control projects sa halip na dito pa sila nadadagdagan pa yung problema nila sa mga luxury vehicles. Just for the record, sir, bakit ngayon na po ginawa ng Bureau of Customs ito? Anong ibig sabihin? Just for the record, bakit ngayon na po ginawa ng Bureau of Customs? Nag-apply po kasi tayo ng search warrant. Sa pag-apply kasi ng search warrant, kailangan kompleto yung dokumento. Ang kasunod nito, magre-report din kami sa judge kung ano nangyari. Kapag maganda po yung pag-uulat sa judge na positive po, in this case positive, kulang nga lang, matutuwa po yung judge na tama rin yung kanya suporta at desisyon na magbigay ng search warrant. Kapag negative po yan, siyempre magagalit ang judge. Ano? At hindi rin kayo bibigyan ng search warrant kapag kulang-kulang po yung information doon sa application. Binuo po namin yan, may surveillance, kompleto kami yan, may documentary research sa LTO, may pagtutulungan sa amin. Sinimula namin yung trabaho ng Martes kasi dahil wala tayong pasok ng Lunes. Ang totoo niyan, inisip ko na para matulungan ng Blue Ribbon Committee at of course para masunod ang kagustuhan ng ating Pangulong Bongbong Marcos, inisip ko po mismo na mag-issue na lamang ng letter of authority na kapangyarihan naman ng Customs Commissioner. Kaya lang, sang-ayon po sa mga naunang ulat, ito po ay tahanan at subalit sa itsura naman ay ito yung mukha namang commercial establishment. Kaya lang, binibigyan talaga ng proteksyon ng ating saligang batas. Ang tahanan, dapat nire-respeto po natin yan. Kaya mas mabuti po sa aming lahat na applyan ng search warrant. And then bukod sa posibleng tahanan nga ito, although commercial din naman, ano? Para kasi gamitin ang letter of authority ng Bureau of Customs Commissioner, dalawang bagay dapat yung insidente na magagamit namin yung LOA. Unang-una, kung publicly nagtitinda ng smuggled items yung subject, no? In this case, Diskaya, no? Kung sila ba ay nagtitinda, in this case, ng luxury vehicles, hindi po papasok doon yung definisyon dahil ito yung mga personal nilang gamit at hindi naman namin pwedeng lokohin ang korte
upang makakuha na ng search warrant ay sasabihin naming binebenta nila. Hindi naman po tama yon at hindi po namin gagawin na magsinungaling sa korte at yan ay labag sa hustisya po ng ating bansa. Hindi rin po yan maganda sa mismong Diskaya family at sa institusyon po. Pangalawa, para magamit po yung LOA, kinakailangan yung mga luxury vehicles ba na paninda ay nakatago sa isang warehouse. Ito po ay garahe ng pamilya at hindi naman po ito warehouse na ang purpose ay magtinda ng mga luxury vehicles. Kaya hindi po uubra yung letter of authority. Yun sana ang una namin gagawin noong Lunes pa lang. Subalit hindi po tamang gamitin po ang LOA. Sir, sakaling may paglabag, sir, may makukulong po ba? At sino? Kung sino po ang mismong, kung ito po ay talagang mapatunayang smuggled vehicles, pananagutin po natin yung mismong nag-import. At makakasama po dyan, syempre, sino po yung brokers na nag-import. Yung nakapili sila. Ganito po yan. Hindi lang naman po sa Diskaya. Lahat po tayo, kapag bumili naman po kayo ng any important items, kapag naman po may pinagbayaran kayo bilang mamimili, ang iniisip nyo kasi normal yun. So may protection naman kayo kahit papano na buyer in good faith kayo. Kaya lang, kapag ang nabili nyo is smuggled, hindi rin po yung garantya na hindi po kukunin ng pamahalaan sa inyo yung, in this case, mga sasakyan. Kapag yan ay napatunayang kulang sa pagbabayad o may mga paglabag sa batas, yan po ay mapupunta doon sa sinasabi ko kaninang seizure proceedings. Yan ay kukumpiskahin ng gobyerno. Ngayon, paano naman yung ipinambili ng Diskaya family? Ang hahabulin niya kung saan siya bumili niyan. Maghahabulan po sila ng kanyang pinambayad doon. Ultimately, yung importer at brokers ang hinahanap po natin. Commissioner, the mere fact na bumili niyo dito, tatlo lang yung mga luxury vehicles. Dalawa nga yung covered or subject to one. Ano, tingin niyo yung intention natin? Ayaw po nating pagbintangan. Again, iniisip lang natin, maaaring na pressure sila. Meron pang welga dito nung isang araw. Ayaw ko pong hulaan kung bakit po nila tinanggal dito. Pero naniniwala ako talaga, pag naunawaan po nila ang kanilang sitwasyon, na makikita namin yan, or magkakaroon po talaga kami ng search warrant sa bawat official address nila. At sila rin po mahihirapan talaga dyan. At hindi naman po nila magagamit sa kalye yung mga sasakyan dahil ititimbre na namin kagad sa Highway Patrol Group yung lahat ng detalye, mga plate numbers na alam namin sa HPG at yan ay hindi magagamit sa kalye. Sir, may looking to other Diskaya relatives like Mr. Manco, dating HR manager and owners of one of the corporations? Depende lang. Basta kung nasan yung mga sasakyan na na-identify natin, regardless sinong may-ari niyan. At again, ang dulo na tinitingnan namin ay kung sino ba ang importer talaga. Wala bang commitment na ibalik? Bakit kinabing I-surrender lahat. may commitment from Japan? Hindi pa kasi namin kausap ang mismong Diskaya family. Mahirap hulaan. Again, ang may advice ko sa Diskaya family, mas makakabuti sa kanila at kanilang pamilya at sa kanilang mga suliranin na inaharap ngayon sa Senado at sa Kongreso na tapusin na nila yung problema tungkol sa luxury vehicles upang makapag-focus na sila dun sa construction ng flood projects na issue. Doon na sila mag-focus, huwag na dito sa luxury vehicles. Last two questions, please. Commissioner, sa laking Sabihin ng mga Diskaya, single out. Hindi naman. Actually, ang utos sa atin ng Pangulong Bongbong Marcos, again, tingnan lahat yung mga posibleng, sa interest ng Bureau of Customs, meron mga smuggled luxury vehicles at iba pang bagay na maaring ipinuslit papunta sa bansa na illegal. Hindi lang Diskaya. Nagkataon lang, ito yung nauna natin makuwanan ng search warrant. At obviously, ito yung nasa social media, napaka-high profile. Without preempting yung aming mga iba pang gagawin, makakasiguro kayo. Meron pa. Opo. Yan kasi ay sang-ayon sa pag-uutos ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi lang po Diskaya ang ating tinitingnan. Commissioner, sa laki ho ng gusaling ito, meron pang elevator nandito sa ating harapan. Na-check na ho ba ninyo kung mayroong basement ho ito na maaaring doon nakalagay yung ibang mga target na sasakyan? Umikot na po kami. Dito lang po at saka sa second floor yung Kung baka may garahe. follow sa ibang yung mga contractors na posibleng yung bigyan ng search warrant. Kung meron din silang problema sa luxury vehicles,
Ganun din, wag na nilang itago dahil lalo pang magmumukhang sila ay may paglabag sa batas, di ba? Mas maganda, ihanda nila yung kanilang mga dokumento na tama ang kanilang pinagbayaran at yan ay pakikita sa Bureau of Customs. Maganda nga, wala pa kami sa search warrant stage. Magboluntaryo na sila hindi na sila maabala. Dahil gagampanan po ng BOC ang aming tungkulin na talagang hahanapin namin yung posibilidad na mayroong mga smuggled luxury vehicles. Yan po ay katungkulan namin. Gagawin po namin yan. Thank you very much.